Ma, di mo ba alam nakakahiya ka? Pasigaw na sambit ni Floyd sabay hagis ng kanyang headphones pabalik sa ibabaw ng keyboard. Lumabas ka sa kwarto ko. Napahinto si Nancy. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang dibdib. Hindi siya agad nakapagsalita. May gusto sana siyang sabihin, isang pangaral, isang paalala, o kahit isang simpleng anak sandali lang. Pero walang lumabas sa kanyang bibig. Tahimik siyang tumalikod at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Sa hallway, napapikit si Nancy sa gilid ng dingding. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang kung magalit ang anak niya. Ano bang ginawa ko? Nagkamali ba ako? Ang gusto niya lang naman ay ilagay ang malinis at plansyadong damit ni Floyd sa loob ng kwarto nito. Gaya ng dati. Gaya ng nakasanayan nila noon. Kanina, bago siya pumasok, kumatok muna siya sa pinto. Floyd, anak, ilalagay ko lang ang mga damit mo. Pero walang sagot. Akala niya ay hindi siya narinig. Kaya naman, marahan niyang binuksan ang pinto. Doon niya napansin na nakatutok pala ang webcam. Naka-on ang video call. May kausap si Floyd, ang mga kaibigan niya. At sa isang iglap lang, siya'y nakita. Uy bro, sino yan? Tanong ng isa. Ano ba? Lumabas ka nga? Nagulat si Nancy. Pasensya na anak. Ilalagay ko lang yung... Sabi ko lumabas ka. Pasigaw na sabi ni Floyd. At ngayon, nakatayo na si Nancy sa koridor. Kinakagat ang labi. Pilit pinipigilan ng luha. Masakit at nakakababa ng loob. Hindi ko naman siguro deserve to. Bulong niya sa sarili. Lahat ng ginagawa niya para kay Floyd. Para manatiling normal ang buhay nila kahit wala na ang haligi ng kanilang tahanan. Pero kahit anong pilit niya, parang laging may kulang para sa anak niya. Hindi siya kontento, hindi siya masaya. At doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Alam ni Nancy na ang pagiging sobrang mahinahon niya ay naging kahinaan niya bilang isang ina. Iba kasi noon ang pagpapalaki ni Edward, ang kanyang asawa. Mahigpit pero may lambing. May disiplina pero may pagkakaibigan. Tinatrato niya si Floyd hindi bilang bata, kundi bilang isang lalaking dapat matutong tumayo sa sariling mga paa. Dahil doon, lumaki si Floyd na matapang, matalino, makatarungan. Isang batang handang ipagtanggol ang pamilya at ang mga kaibigan. Isang anak na hinding-hindi sisigaw sa kanyang ina. Pero ngayon, hindi na ito ang Floyd na kilala niya. Pagod na si Nancy. Pagod ang katawan niya sa walang katapusang gawaing bahay. Paglalaba, paglilinis, pagluluto. Pero mas pagod ang puso niya. Tahimik siyang pumasok sa kanilang silid. Umupo sa gilid ng kama at marahang napabuntong hininga. Sa ibabaw ng night table, may isang larawan sa kahoy na frame. Kinuha niya yon. Nandoon siya, nandoon si Edward, at nandoon ang batang si Floyd. Nakangiti, yakap ang ama, hawak ang kamay ng ina. Masaya sila noon, buong buo, at parang ang kinabukasan ay punong-puno ng pangako. Paano ko kakayanin ito nang wala ka, Edward? Mahina niyang tanong. Napahaplo siya sa salamin ng frame. Parang umaasang mararamdaman niya ang init ng palad ng asawa. 1 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Edward. 1 taon, pero parang kahapon lang. Pauwi siya noon galing sa business trip. Pagod at nagmamadali. Nag-overspeeding at isang pagkakamali sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Bumangga ang sasakyan sa poste, sumiklab ang apoy, at sa loob ng ilang segundo, wala nang nailigtas. Ang kotse at ang sakay nito ay natupok ng apoy. Isang saradong kabaong ang inilibing nila. Hindi na nila nasilayan ang mukha ni Edward sa huling pagkakataon. At mula noon, nag-iba ang lahat sa bahay. Si Floyd, ang dating masayahin, palangiti at palabirong bata, unti-unting naging tahimik, mailap
Mainitin ang ulo, halos hindi na kinakausap ang ina. Araw-araw, nakasara ang pinto ng kwarto. May headphone sa tenga, computer sa harap. At si Nancy, kahit ilang beses niyang subukang kausapin ang anak. Anak, kumain ka na ba? Later ma. Floyd, baka gusto mong... Busy ako. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Ma, wag ngayon. Palaging ganoon. At gaya ng nangyari ngayong araw, muli na naman siyang itinaboy. Doon niya napagtanto, hindi na niya kayang kimkimin ang lahat. Kailangan niya ng makakausap. Kailangan niya ng kaibigan. Kinuha ni Nancy ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang kanyang tinawagan. Si Bella, ang matalik niyang kaibigan. Matagal na silang hindi nagkikita. Simula nang bumili si Bella ng maliit na bahay bakasyunan sa probinsya. Doon na ito madalas tumira. Kaya karamihan sa kanilang usapan ay sa cellphone lang. Hello, Nancy, kumusta? Masayang bati ni Bella. Napabuntong hininga naman si Nancy. Bella, sa totoo lang, hindi ko na alam. Sandaling katahimikan. Sa tingin mo ba, masama akong ina? Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Nag-aalalang tanong ni Bella. Paulit-ulit ko siyang kinakausap, Bella. Sinusubukan kong intindihin si Floyd. Pero habang tumatagal, lalo siyang lumalayo. Mabait ka, Nancy. Pero baka masyado kang mabait. Bella, hindi ko kayang maging istrikta sa kanya. Mabuti naman siyang bata. Nasaktan lang siguro siya sa nangyari. Alam ko, sagot ni Bella. Pero minsan, kailangan din ng kaunting higpit. Malungkot na natawa si Nancy. Hindi ko kaya yon. Naniniwala pa rin ako na sa pag-uusap lang maayos ang lahat. Pero paano kami mag-uusap kung palagi siyang nakaharap dun sa computer at puro yun ang inaatupag? Sandaling natahimik si Bella. At nang magsalita ito, may naisip ako. Ano yon? Dito kayo sa probinsya ngayong weekend, sa bahay bakasyunan ko, sabi pa ni Bella. Wala ka bang... Exactly. Walang internet dito. Pero may sariwang hangin. May ilog na pwedeng languyan. Siyempre, pwede mag-ihaw-ihaw. Napangiti si Nancy sa unang pagkakataon sa maghapon. Parang magandang ideya nga yan. Naisip ni Nancy, baka tama si Bella. Sa isang tahimik na lugar, malayo sa ingay ng syudad, malayo sa alaala ng apartment na puno ng saya noon. Baka doon, magkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng maayos. Isang ina at isang anak, walang headset, walang screen. Puso sa puso. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may munting pag-asa na sumilip sa puso ni Nancy. Hindi pa rin makabangon si Nancy mula sa pagkawala ni Edward. Sa loob ng kanilang silid, nandoon pa rin ang mga gamit ng asawa niya. Ang relo sa ibabaw ng mesa, ang jacket na nakasabit sa likod ng pinto, ang tsinelas sa tabi ng kama. Walang gumalaw, walang nagbago. Parang anumang sandali, bubukas ang pinto at papasok si Edward na may pagod ng ngiti. Parang babalik lang siya, bulong ng puso ni Nancy. Pero alam niya na hindi na. Bumuntong hininga siya at pinunasan ang mga mata. Naalala niya ang pangako sa sarili. Kakausapin niya si Floyd tungkol sa biyahe papunta sa probinsya. Gabi na, nang sa wakas ay lumabas si Floyd ng kanyang kwarto. Tahimik siyang pumasok sa kusina. Nakayuko, iniiwasan ng tingin ang ina. Nagluluto si Nancy. Pritong karne na paborito ng anak. Umuusok ang kawali, amoy bahay, amoy dati. Ma, kailangan mo ba ng tulong? Mahinang tanong ni Floyd. Napangiti si Nancy. Alam niyang paraan yun ng anak para magbati sila kahit hindi derechahan. Meron, tulungan mo akong ubusin to.
Pabiro niyang sabi. Napatawa rin si Floyd. Yun ang pinakamadaling trabaho sa mundo. Lumapit siya sa kalan at suminghot-singhot. Grabe ang bango. Namiss ko to, ma. Napalingon si Nancy. Kunin mo na yung mga plato at tinidor. Tumango si Floyd at agad na sumunod. Tahimik silang kumain. Walang sigawan, walang headset, walang pinto sa pagitan nila. Tanging ugong ng kubyertos at ang mahinang paghinga ng dalawang tao na parehong may dinadalang bigat. Matapos ang hapunan, habang naglalabas si Nancy ng dessert, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Anak, may plano sana ako para sa susunod na linggo. Biglang napakunot ang noo ng binata. Ano na naman yan, ma? Iniisip ko baka gusto mong sumama sa akin sa probinsya kay Tita Bella. Agad siyang umirap. At ano namang gagawin ko ron? Mag-aalaga ng baka? Pabulong at may inis na tanong ni Floyd. Pinilit ngumiti ni Nancy. Pwede tayong maligo sa ilog, mamingwit, tsaka mag-ihaw-ihaw. Lumapit siya sa anak at bahagyang nakiusap ang boses. Sige na anak, punta tayo doon. Sa sandaling yon, parang may nabasag sa loob ng binata. Tumigil si Floyd at dahan-dahang tumingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, nakita ni Nancy ang dati niyang anak. Hindi galit ang binatilyo. Hindi ang tahimik na estranghero. Ngunit ang batang minsang yumakap sa kanya tuwing gabi. Sige ma, tara. Tumango siya. Isang simpleng sagot pero puno ng ibig sabihin. Sa gabing yun, habang sabay silang nagliligpit ng mesa, may munting liwanag ang pumasok sa tahanan. Maaraw ang umagang yon. Tuyo ang panahon, maliwanag ang langit, parang sinadyang bigyan sila ng pahinga mula sa bigat ng nakaraan. Masiglang sinalubong ni Bella ang mag-ina. Nakabukang mga bisig at puno ng ngiti. Ayan na kayo! Welcome sa munting kaharian ko. Pinasyal niya ang dalawa sa paligid. Ang maliit na hardin, ang malaking puno ng mangga, ang kubong may gazebo sa gilid ng bakuran. Masaya si Floyd, tahimik pero may ngiti. At si Nancy, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang humihinga ulit ang puso niya. Habang naglalakad sila, unti-unting naiiwan sa syudad ang bigat ng alaala. Ang apartment, ang katahimikan, ang mga bagay na hindi na maibabalik pa. Matapos ang tanghalian, lumapit si Floyd sa kanyang ina. Ma, iikot lang ako sa nayon na. Babalik din ako agad. Sige, mag-ingat ka. Tumango ang binata at tumakbo papalabas. Sa lilim ng gazebo, umupo sina Nancy at Bella. May hawak na malamig na alak, isang mangkok ng sariwang prutas sa pagitan nila. Sa wakas, may oras na rin silang mag-usap. Grabe, ang daming nangyari sa atin, no? Panimula ni Bella. Mahina namang natawa si Nancy. Parang isang buong buhay ang naipon sa loob ng isang taon. Nagkwentuhan sila, mga balita, mga chismis, mga alaala ng dating sila. Sandaling nakalimot si Nancy. Sandaling naging normal. Ngunit hindi pa lumilipas ang kalahating oras, may mabilis na yabag ng mga paa. Biglang may tumakbo pabalik. Hinihingal si Floyd. Ma! Sigaw ni Floyd na nanginginig ang boses. Agad tumayo si Nancy. Anak, anong nangyari? Hinawakan niya ang balikat ng binata. Pero hindi makapagsalita si Floyd. Putol-putol ang hinga. Hindi makabuo ng pangungusap. Floyd, huminga ka muna. Dahan-dahan. Nag-aalalang sabi ni Bella. Makalipas ang ilang segundo, napapikit si Floyd, huminga ng malalim, at saka nagsalita. Ma, nakita ko si Papa. Mahina pero malinaw na sabi nito. Parang may bumagsak na salamin. Ano? Sabay na tanong ni Nancy at Bella. Si Papa nandun sa kanto, sa bahay na may pulang bubong. Lumapit siya sa ina, nanginginig ang buong katawan. Mabuhay siya. Nakita ko siya. Parang piniga ang puso ni Nancy.
Yumakap siya sa anak, mahigpit at buong buo. "Anak, siguro namamalikmata ka lang," malumanay na sabi ni Nancy. Hinaplos niya ang buhok ni Lloyd at pilit na pinakalma. Minsan kapag sobra ng pangungulila, nakikita natin ang gusto nating makita. Biglang kumala si Floyd. Hindi ma, hindi ako nagkakamali." Napatingin siya diretso sa ina. "Promise, si Papa yun." Nagkatinginan sina Nancy at Bella. "Nancy, baka mas mabuting ikaw na mismo ang tumingin para naman matahimik na itong si Floyd." Alam ni Nancy, hindi niya inaasahang makikita ang asawa. Pero sa lagay ng anak niya, tumango siya. Iniwan niya si Floyd kay Bella at naglakad papunta sa bahay na may pulang bubong. Mabagal ang hakbang, mabigat ang dibdib. Pagdating niya sa bakuran, marahan siyang sumilit. May lalaking naroon, nakatayo at nagsisibak ng kahoy. Sa bawat hampas ng palakol, parang may tumatama rin sa dibdib ni Nancy. Biglang tumigil ang lalaki. Lumingon at nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Edward. Naniga si Nancy. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Tinitigan siya ng lalaki ng ilang segundo. Walang emosyon, walang pagkilala. At pagkatapos, tahimik itong bumalik sa pagpuputol ng kahoy. Parang wala lang. Nabigla si Nancy. Nanginginig ang mga kamay. At sa halip na tawagin ang pangalan ng asawa, tumahimik siya. Nakatayo lang doon, hindi alam kung panaginip ba ang kanyang nakita o isang katotohanang handa ng gumiba sa lahat ng kanyang pinanghahawakan. Nanginginig si Nancy habang naglalakad pabalik sa gazebo. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya palayo o babalik sa bahay na may pulang bubong. Takot, gulantang, at isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang isip. Paano? Paano mangyayari to? Agad siyang lumapit kay Bella. "Bella, kilala mo ba yung nakatira sa bahay na may pulang bubong?" Nag-isip si Bella, saka umiling. "Kakalipat ko pa lang dito, Nancy. 2 pa lang halos ang kilala ko, yung magkatabing bahay lang." Nagkatinginan sila, isang ideya ang sabay nilang naisip. Hindi nagtagal, nakatayo na sila sa harap ng bahay ng isang matandang kapitbahay. Masigla silang sinalubong ng babae, tila sabik sa kausap. "Ay nako, kayo pala. Halina, pasok kayo." Matapos pakinggan ng tanong ni Nancy at Bella, tumango ang matanda. Si Paul bang tinutukoy ninyo? Yung kasama ni Aling Hilda." Nanlaki ang mga mata ni Nancy. "Paul? Oo, kilalang kilala siya rito." Huminga ng malalim ang babae bago nagpatuloy. "Nakita siya sa gubat ng mga kabataan dito. Walang malay, duguan ng ulo, walang kahit anong papeles." Parang nawala ng hangin si Nancy. Sa gubat?" Nanginginig niyang tanong. "May albularyo rito, ginamot siya. Yun, nabuhay naman. Pero wala siyang maalala, kahit pangalan niya." Tumigil sandali ang matanda, saka marahang nagsalita. "Dahil wala namang naghahanap, inampun siya ni Hilda. Tinawag niyang Paul. Kahawig kasi niya yung yumao niyang anak." Parang may sumabog sa dibdib ni Nancy. Bigla siyang tumayo. "Kailangan po naming pumunta ron. Ngayon na." Matatag pero nanginginig ang boses ni Nancy. Magkakasabay silang nagtungo sa bahay ni Aling Hilda. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat segundo ay parang taon. Pagdating nila sa bakuran, may isang lalaking nakatayo roon. May balbas, mas payat, mas mukhang pagod. Pero siya yun, si Edward. Naniga si Nancy. Hindi pa man siya nakakapagsalita, biglang kumawala si Floyd. Papa! Sigaw nito at umiiyak. "Floyd!" Sigaw ni Nancy, pero huli na. Mahigpit ng yakap ng bata ang lalaki. Hikbi ng hikbi, parang ayaw nang bumitaw. "Papa, ikaw yan. Alam ko."
Alam kong ikaw yan. Napatigil ang lalaki. Nanlaki ang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at hinaplos ang buhok ng bata. At biglang nanginginig ang lalaki. Parang may bumalik, parang may nabuksang pinto sa loob ng kanyang isip. Nanlambot ang mga tuhod niya. Floyd? Pabulong na sabi ni Edward. Humigpit ang yakap niya. Anak ko, mahal kong anak. Napasigaw si Nancy sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na niya napigilan ng luha. Tinakpan niyang bibig, pilit pinipigilan ng hikbi. Dahan-dahang tumingin si Edward sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang 1 taon, nakilala niya ulit ang kanyang asawa. Nancy, asawa ko. Hindi na nag-isip si Nancy. Tumakbo siya. Nagyakap silang tatlo. Mahigpit, buong lakas at buong puso. Hinagkan niya ang buhok ni Floyd, ang mukha ni Edward, paulit-ulit. At sa sandaling yun, ipinangako ni Nancy sa sarili. Hindi ko na kayo pakakawalan muli. Kahit anong mangyari, kahit anong katotohanan ang lumabas. Dahil ang pamilyang minsang nawasak ay muling nagtagpo. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na silang lahat sa loob ng bahay ni Aling Hilda. Tahimik ang paligid, may mainit na kape sa mesa, at sa gitna ng katahimikan, isang kwento ang matagal nang naghihintay na mailabas. Hawak ni Nancy ang kamay ng kanyang asawa. Mahigpit, parang takot na baka muling mawala kapag binitawan. Sa kabilang banda, si Floyd ay halos nakadikit sa ama. Parang batang ayaw ng mahiwalay. Huminga ng malalim si Edward. Gabi nun, pauwi na ako galing sa business trip. Tahimik silang nakinig. Pagod ako, inaantok. Ayokong makatulog habang nagmamaneho. Sandali siyang tumigil, saka nagpatuloy. Kaya naisip ko na kumuha ng kasabay para may kausap ako, para gising talaga. Tumingin siya kay Nancy. Nakita ko yung lalaki sa gilid ng kalsada. Mukhang maayos naman. Nag-hitch. Hindi inaasahan ni Edward na ang kabutihang loob niya ang magiging dahilan ng pagkawala niya. Pero walang usapan na nangyari. Pagsakay niya, napakuyom ang kamao ni Edward habang patuloy sa pagsasalita. Bigla siyang naglabas ng armas. Pinababa niya ako ng sasakyan. Napasinghap si Nancy. Pagkababa ko, may tumama sa ulo ko. Isang mabigat na bagay. Napapikit si Edward. Hindi ko na maalala ang sumunod. Pero siguro, kinaladkad niya ako sa loob ng gubat. Tahimik na tumulo ang luha ni Floyd. Pagkagising ko, wala na akong maalala. Hindi pangalan, hindi pamilya, hindi buhay. Hindi ko alam kung sino ako. Kung saan ako galing, kung saan ako uuwi. Huminga siya ng malalim. Lakad lang ako ng lakad sa loob ng gubat hanggang makarating ako dito sa baryo. Bahagyang nanginig ang boses niya. Doon, nawalan ulit ako ng malay. At doon na siya natagpuan. Doon siya tinulungan, doon siya nabigyan ng bagong pangalan. Isang buhay na hindi sa kanya. Biglang nagsalita si Nancy at halos pabulong. Kaya pala? Tumingin siya kay Edward at puno ng luha ang mga mata. Kaya pala, ibang tao ang inilibing namin. Tahimik na tumango si Edward, habang hawak niya ang kamay ng asawa, habang yakap ni Floyd ang ama. Natatakot si Nancy. Hindi siya gumagalaw, hindi niya binibitiwan ang kamay ni Edward. Takot siyang kapag kumurap ay maglaho ulit ang lahat. Pero hindi na yun panaginip. Hindi na isang ilusyon dahil totoo na yun. Hay, buti na lang talaga na pagdesisyonan kong bumili ng bahay dito sa probinsya. Sabi ni Bella at sinusubukang pagaanin ang usapan. Napatingin ang lahat sa kanya. Oh, di ba? Pati si Edward nabuhay ulit dahil sa sariwang hangin. Sandaling katahimikan at biglang nagtawanan ng lahat. Mahina sa una, pagkatapos ay sabay-sabay. Sa gitna ng sakit,
Sa gitna ng pagkawala, sa gitna ng isang taon ng pagdadalamhati, may isang himala na nangyari. Isang ama ang bumalik, isang anak ang muling yumakap, isang asawa ang muling napanatag. At sa gabing yon, sa maliit na bahay sa probinsya, isang pamilyang minsang nawasak ang muling nabuo. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ang pamilya sa lungsod. Sa parehong apartment, sa lugar na minsang puno ng katahimikan at sakit. Ngunit ngayon, iba na ang ihip ng hangin. Si Edward, matapos ang mga pagsusuri at gamutan, unti-unting bumabalik ang lakas at alaala. May mga bagay pa ring malabo, may mga gabi pa ring nagigising siya mula sa bangungot. Pero hindi na siya nag-iisa. Sa bawat umaga, kasabay niyang nagkakape si Nancy sa kusina. Minsan, tahimik lang silang nakaupo. Minsan, nagkakwentuhan na parang walang nawalang taon. At si Floyd, hindi na laging nakasara ang pinto ng kwarto. Hindi na laging may headphone sa tenga. Minsan, lalabas siya para magtanong, "Pa, tulungan mo ako rito? Maanong ulam?" Maliliit na salita pero malaking hakbang pabalik sa isa't isa. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga araw na mabigat pa rin ang alaala. May mga sugat na hindi agad naghihilom. Pero natutunan nilang harapin ang sakit bilang pamilya. At sa bawat gabi na sabay-sabay silang naghahapunan, alam ni Nancy sa sarili. Ang tahanan ay hindi lang lugar. Ito ay ang mga taong pinipili mong mahalin kahit gaano kahirap. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Pahalagahan ng oras kasama ang pamilya. Huwag ipagpaliban ang pag-uusap, huwag ipagpalit ang koneksyon sa katahimikan. Dahil ang buhay, gaano man ito kahaba o kaikli, ay mas nagiging makabuluhan kapag pinili nating magkasama. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.